ang akong performance karon, ako yung ipakita sa lahat ng solid supporters ko dahil maraming yung timbangan pa lang ang dami ng baser, sabi ko, oh shit. So, pinatunayan ko ngayon sa harapan nyo dito sa Japan at lalo na sa lahat ng nanonood at lalo na sa mga solid supporters ko. Yun, pinakita ko na yung the best ko. Sana abangan nyo pa sa paparating nating laban. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Sabay-sabay po natin panoorin mga kababayan. Panoorin natin kung paano pinatulog ni Casimero si Saul Sanchez. まずは亀貝さん注目しているところ、ぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあおお、いきなりいった、ぐらついた、おっとしかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。まあこの辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。しかしカシメロの方はキレありますね。序盤強いですね。いきなりダウンが生まれました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して右から左、サンチェスも返した。左、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか、コース一方か、いや返す、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。そしてリング上はお祭り騒ぎ。ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノックアウト。What happened next from your perspective? I think I'll have to defend my title against Casimero. And it's John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break him. November 2019, nanggulate ng tinaguriang Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero, ang mundo ng boxing matapos nitong tapusin sa loob lamang ng 3 rounds ang South African superstar at WBO bantamweight champion na si Sulani Tete. No, nothing's happening. All of a sudden, look, he doubles up.
And he's done. Now look at this now. There's nothing really clear and conclusive. He got caught on the top of the head there, Tete. Recovered from the first one. You know, the referee could have easily stepped in after the first knockdown. But the referee Steve Gray was right to step in there. Tete's not defending him. Sa naging laban ay tila ba nagmukhang mahinang nilalang ang isa sa mga kinatatakutang makatapat noon sa bantamweight division, na kahit nga ultimong itong si The Monster ay nangingilag noon dito. At bukod nga po dito kay The Monster ay isa itong si Tete sa most avoided fighter noon sa weight class na 118 pounds. He's currently the world #1, Tete, but he's also been one of the great avoided fighters. I think very much so, John. He's an avoided man indeed. Oh, and that's the reason why. Subalit ang tanong, gaano nga ba talaga kalakas itong si Sulani Tete nung hindi pa nakakalaban ni Casimero? Year 2006, sa edad na 18, ay nag-umpisa nga itong si Tete bilang isang professional boxer. At sa unang 13 laban nito, ay 11 dito ay tinapos niya via knockout at 2 lang ang maswerteng nakaabot sa 12 rounds. At sa kasagsagan nga ng karir nitong si Tete, 5 sa kababayan nating Pinoy ang nakatikim ng bagsik nito. Ito nga ay sina Rexon Flores, Richard Garcia, Edward Pinerio, Jeter Oliva, at ang panghuli nga ay itong si Arthur Villanueva. Year 2010 na makatikim naman ang kanyang unang pagkatalo, itong si Sulani Tete sa kamay ng kababayan niyang si Moroti M. Talani via TKO sa round 5. Year 2014, ito naman ang kanyang kauna-unahang world title fight na kung saan ang kanyang nakatapat ay ang nooy undefeated at isang Japanese fighter na si Teruko Nishita. Sa laban ay nanalo nga itong si Tete by a unanimous decision at tuluyan niyang naagaw ang bakanting IBF World Super Flyweight title. Year 2015, na makatapat naman ito ang isa pa ring undefeated na si Paul Butler, isang Briton na nasa pangangalaga ng isang sikat na boxing promoter na si Mr. Frank Warren. Sa laban ay kumpiyansa nga itong sikat na boxing promoter na kakainin lang ng buong buo ng kanyang bata itong si Tete. Subalit kabaliktaran ang nangyari na kung saan ay nilamon nga ng buhay nitong si Tete ang pinagmamalaking bata nitong si Frank Warren, na kung saan ay natapos nga ang kanilang laban sa loob lamang ng 8 rounds at itinanghal ngang panalo si Tete via technical knockout. Pagkatapos nga ng naging laban ay talaga namang humanga ng gusto itong si Mr. Frank Warren kay Sulani Tete. Kaya naman sa mga sumunod na taon ay ito na ang naghawak dito. Year 2017, na maagaw naman itong si Sulani Tete ang WBO Interim Bantamweight title sa kababayan nating Pinoy na si Arthur Villanueva. At matapos nga ang matagumpay na pagkapanalo kontra sa kababayan nating Pinoy, 7 buwan lang ang lumipas ay muli nga lumaban itong si Tete kontra sa kababayan niyang si Benicio Gonya, isa ring Aprikano, na kung saan nga natapos ang kanilang laban sa loob lamang ng 11 segundo, na kung saan nakapagtala nga itong si Tete ng isang world record. Kaya naman, itong ang si Tete ay talaga namang iniiwasan at kinatatakutan ng mga panahon na yan sa bantamweight division. Year 2018, nakilahok naman itong si Tete sa WSS o World Boxing Super Series. Isa itong tournament na nilahokan din noon ni Naoya Inoue at ng kababayan nating si The Filipino Flash, Nonito Donaire. At dito nga ay nakasagupa niya ang isa pang undefeated Russian fighter na si Michael Alayan, na tinalo niya by a unanimous decision. Sa kasagsagan nga ng tournament, makakalaban nga sana nitong si Tete ang kababayan nating si The Filipino Flash. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahang shoulder injury ay hindi natuloy ang kanilang laban. At ang pinakamasama pa nito ay halos 1 taon din hindi nakalaban nitong si Tete dahil sa kanyang iniindang shoulder injury. Kaya naman ng mga panahon na yan, nagkaroon ng malaking pagkakataon ng ating bida na makapasok sa eksena, na kung saan matagumpay ngang naagaw ni Casimero ang WBO Interim Bantamweight title sa Mexicanong si Ricardo Espinosa Franco via knockout sa ika-12 round. Apat na buwan nga lang ang nakalipas ay muli ngang napalaban ng ating bida sa isa pa ring Meksikano na si Cesar Ramirez upang depensahan ang kanyang hawak ng titulo, na kung saan ay nabaklas nga ang pustiso nitong Meksikano sa lakas ng suntok na inabot nito
mula sa pambato nating si Casimero at natapos nga ang laban sa ika-10 round by a knockout. November 30, 2019, nang maganap nga ang laban sa pagitan ng pambato natin si Janriel Casimero, Cuadro Alas, at ng South African superstar na si Sulani Tete. Dito nga ipaglalabanan nila ang titulong WBO Bantamweight title na noong mga panahon na yan ay hawak nga nitong si Tete. Sa magaganap ngang laban ay may kartada itong si Casimero na 29 wins, 20 knockouts at 4 na talo. At ito namang si Tete ay may record namang 28 wins, 21 knockouts at 3 talo. Ang kanilang laban ay naganap sa Arena Birmingham sa bansang England. Sa magaganap ng laban ay talaga namang super underdog ang ating bida at marami ang nag-aakala na ito ay magiging isang madaling laban lamang para sa pambato ng South Africa, na kung saan nga ay pinagpapalanuhan na agad ng promoter ni Tete na si Mr. Frank Warren ang Mega Fight Showdown sa pagitan ng bata niyang si Tete at si The Monster ng bansang Japan na Oya Inoue, na kahit wala pang ang katiyakan na sigurado ang tatalunin ni Tete ang pambato nating si Casimero. Isa nga itong direktang pang-iinsulto sa pambato nating si Casimero, na tila ba tinanggalan na ng karapatan na makakuha ng mas malaki pang laban. Sa laban ay makikita nga ang height advantage ng Aprikano sa ating pambato. Okay lang din naman, sapagkat waipik naman ito kay Casimero. Madami mang binibitawa suntok itong si Tete, karamihan naman dito ay sa hangin lang tumatama. Samantalang ang ating bida ay pa isa-isang suntok at maingat na nag-aabang na makakita ng butas sa kanyang kalaban. At pagpasok nga ng 3rd round ay dito na nagpakawala si Casimero na isang napakalakas na suntok na direktang sumapol sa sentido nitong Aprikano na talaga namang halos magpawala ng kanyang ulirat. Nagawa pa naman tumayo nitong si Tete, subalit kitang-kita na talagang ininda nitong Aprikano ang lakas ng suntok na sumapol dito. Kaya naman hindi na binigyan ng pagkakataon ng ating bida na makaporma pa itong si Tete, dahilan para bumagsak muli ito at mapadapa sa ibabaw ng lona. Sa tagpong iyon ay bibilib ka nga rin naman talaga sa puso at tapang nitong African fighter, na kahit wala na nga sa kanyang balanse ay handa pa rin ito makipagsabayan. Subalit hindi na nga rin nagtagal ay hininto na rin ng referee ang laban matapos muli nga itong tamaan ng malalakas na suntok. At itinanghal ngang panalo si Casimero by a technical knockout sa loob lamang ng 3 rounds. Ang panalong ito nga ni Casimero ang nagbigay sa kanya ng titulong WBO Bantamweight title. At ang labang ito rin ang nagbigay sa ating bida bilang ika-4 na boksingero ng Pilipinas na nagkampiyon sa 3 magkakaibang weight division. Matapos ang impresibong pagkapanalo ng ating kababayan at pambato na si Mark Magnifico Magsayo kontra nga sa Amerikanong si Pablo Cruz. Apat na buwan lamang ang nakalipas ay sunod naman itong sinagupa ang Mexican slugger at knockout artist na si Julio Ceja para sa isang world title eliminator bout. Ang magwawagi sa labang ito ay siyang magiging ranked number 1 contender ng nooy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. Hindi nga po basta-bastang fighter itong si Julio Ceja, sapagkat may pambihirang knockout power din ang Meksikanong ito. Sa katunayan, sa pagsisimula ng karera nito bilang isang professional boxer ay nakapagtala nga po ito ng 18 sunod-sunod na panalo, na ang lahat ay puro knockout. At ang matindi pa rito, ang karamihan sa kanyang mga tinalo ay first round lang ang inaabot. At yan nga po ay nangyari sa loob lamang ng 4 na taon, mula 2009 hanggang 2012. At bukod pa nga po dyan, ay dati na rin itong naging world champion. Taong 2013 nang masungkit nito ang bakanteng WBC Silver Bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Juan Jose Montes by a technical knockout sa ika-10 round. Taong 2015 na maagaw naman ito ang WBC Interim World Super Bantamweight title sa isa pang Meksikano na si Hugo Ruiz sa loob lamang ng 5 rounds.
Kaya naman masasabi natin na isang napakadelikadong laban ito para kay Magsayo. Dahil malakas at di hamak na mas malawak ang karanasan nito bilang isang professional boxer. Sa betting odds ay makikitang halos patas lang ang dalawang fighter, pero ganun pa man ay madami ang nagsasabi na lyamado itong si Ceja sa kanilang magiging laban. At malabo nga raw manalo ang ating pambato na si Magsayo. At ayon pa nga po sa isang kilalang betting site na thegamblingsite.com na bagamat undefeated daw nga po itong si Magnifico Magsayo ay wala pa raw itong nakakalaban na dekalibring fighter. Kumpara nga naman dito kay Ceja na ilang beses nang napalaban sa mga world caliber opponent. Pero ganun pa man, marami ang mga boxing fans ang hindi sang-ayon dito. At ultimo nga ang ating pambato sa bantamweight division na si Janriel Cuadro Alas Casimero ay hindi pabor para sa Meksikano. Sapagkat para nga po sa hindi nakakaalam, bago pa man maganap ang laban ng dalawa ay naka-sparring na ni Cuadro Alas itong si Ceja at di umano ay ginulpi niya raw ito. Ano yung tayo mo? Ha? Ano tayo mo yan? Blackout, 1,000. Kanino? Kay Magsayo. Magsayo? Oh? Kunin mo na $1,000? kunin mo Ilan? na. Dalawa? Kaya ko yun eh. Bugbuguha yun si sparring eh. Na-sparring mo yun? Oo. Yung si Has? Na-sparring mo yun? Bugbug ko yun. Oh? Kaya naman alam niya na kayang-kaya itong patulugin ni Magsayo sa kanilang magiging laban. Bago ang kanilang sagupaan ay may undefeated record ang ating bida na 22 wins, 15 knockouts at may 66.67% na knockout ratio. Samantalang ito namang si Julio Ceja ay may impresibong record na 34 wins, 28 knockouts, 4 na talo at 1 tabla at may napakataas na 88.68% knockout ratio. Ang kanilang laban ay naganap sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA, kung saan ang main event dito ay ang sagupa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ng Cuban fighter na si Yordenis Ugas. Sa mismong laban, unang round pa lang ay naka-score na kaagad ng knockout itong si Magsayo matapos sumapol ang isang left hook sa mukha ng Meksikano. Subalit sadyang may tigas din talaga ang mukha nitong Meksikano, sapagkat imbis na umatras matapos bumagsak ay tila lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban. Sa mga sumunod na round ay inatake nito ang bodega ni Magsayo. Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan nitong si Magsayo. At kung inyo nga pong papansinin, ay bahagyang bumagal itong si Magsayo dito, na agad namang sinamantala nitong si Ceja upang may patama ang solidong lepok sa panganga ng ating bida na naging dahilan sa pagbagsak nito. Kung ating nga pong papansinin, in fighting style ang ginamit ni Ceja sa labang ito o malapit ang pag-atake na gamit ang lakas. Sobrang epektibo nito para may setup ang body shot sa katawan nga ni Magsayo. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malupit na adjustment ang legendary coach na si Freddie Roach upang basagin ang opensa nitong si Ceja. At dito nga ay sinabihan si Magsayo na sa mga susunod na round ay gamitan ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin siya ng Meksikano. At dahil nga po sa discarding ito, ay unti-unti nga po nakabawi sa laban ang ating bida. At pagsapit nga po ng round 10
ay dito na tuluyang tinapos ng ating bida itong si Julio Ceja. Muntik nang tumalo kay Magsayo, binugbog daw di umano ni Casimero sa sparring. Ano po ang opinion nyo para dito? At sa performance ni Magsayo? Paki-comment nyo na lang po sa baba at pag-uusapan po natin yan mga idol.